Magsiluhod po ang lahat bilang paggalang sa banal na spirito sa katauhan ng ating minamahal na Apo Kunching. Sumainyo ang kapayapaan, kay buti ng Ama, kay dakila niya. Bakit ka nga ba matatakot? Bakit ka nga ba mag-aalala? Ikaw ba'y nagtiwala sa Kanya? Ikaw ba'y naniniwala sa Kanya? Umaasa ka ba na siya ang gaganap sa iyo'y tutupad sa buhay niyang pahiram? Pagpatuloy mo ang pananalig na matapat, di ka niya pababayaan, di ka iiwan sa kagipitan, sapagkat kung paano niya niloob na mabuhay ka, ang lahat ng kaparaanan kung paano ika'y mabubuhay ng payapat marangal, batid niyang lahat yan. Tumutupad ka ba sa Kanya? Sumusunod ka ba sa Kanya? Inaalala mo ba siya sa tuwina sa buhay mo? Pinangunguna mo ba siya? Kailanman ay di Kanya nalilimutan, sapagkat kung paano mo siya ginagawaran ang pag-aalala mo, higit ikaw bilang siya ang tunay mong magulang. Kaya't halina kayo mga mahal ko, pag nilayan ang tinuran ko, tantuin yung lahat ito. May takot ka ba sa buhay mo? Iparam na. Siya'y asahan mo, manalig kang tapat, di magpapabaya sa iyo bilang Kanyang tunay na anak. Buhay po ba ang Ama? Buhay nga ba ang Diyos? Napakabuti po ng Ama. Patotoo lamang po, kapag ang Espiritu ang nangusap, sadya pong may buhay yung pahayag niyang katulad siya. Ayan o, ang pera o bumababa na o paikot-ikot na. Diba? Bilang gawain po na binalangkas ng Ama, tinindig niya, tumalima lamang, sumunod sa Kanya, walang karunungan, walang kaalaman, walang kakayahan. Siya po lahat ang inasahan. At nang dahil siya naman ang sinunod at sa Kanya umasa, hindi naman po siya nagpabaya mula sa simula. Unahin po natin na ipahayag. Yan o, iikutan na kayo ng pera. Unahin po natin yung gaano kahirap yung nag-iisa ka. Subalit, nang dahil siyang nagkaloob ng gawain ito, binigyan ka ng makakasama. Doon pa lang po ay makita nyo na kung paano pagkilos niya. Tama po ba? Sapagkat siyang may balangkas, siyang nakababatid ng lahat, nang dahil alam niyang palalawakin niya, paunlarin niya, hindi po pwede, hindi kakayanin ng nag-iisang gaganap. Kaya nagbigay siya ng mga iba't ibang gampanin na mga hinirang niya. Nagpahatid siya ng mga anak niya upang sa gayon mapatotohanan siyang nagbalangkas, siyang gumanap. Tulad po ng anibersaryo na yan. Hindi po maaring, hoy, totokahan kita. Halika, eto sa'yo, eto sa'yo, eto sa'yo, eto sa'yo. Maliban magpresenta. Maliban sabihin, oh, sige po, po, eto po ang gagawin ko. Huwag niyo na pong gawin ito, ganito, ganito, ganito. At hindi pwedeng, oh, ito sobre, lagyan mo, dagdagan mo ha. Subalit, hindi na kailangan niya siya magsusugo para mairaos ng maluwalhati, masaya at maligaya
at walang gutom ang kanyang anibersaryo. Buhay po ba ang Diyos? Ganyan kumilos ang Ama. Ganyan kahiwaga. Tibayin mo lang. Magpakatibay ka lang na umasa at manalig sa Kanya. Tama na po ang karampot na bahagi sa anibersaryo na itutuloy. Sa madaling salita po, gawin mo yung tama. Tumupad ka sa mabuti. Adikain mo'y kabanal at kabutihan para sa kapwa mo, di lamang para sa iyo. Ang Ama ang magbabalangkas ng lahat ng plano niyang maganda para sa lahat, di lamang sa isa. Buhay po ba ang Diyos? Kaya, ang nais lang po niya ay maging tunay kang alipin. Maging tapat kang alipin. Maging marapat kang alipin. Maging mabuti kang alipin. Sapagkat sa tahanan man, kung may alipin ka at hindi siya nakikipagtotoo sa iyo, bilang ikaw ang may-ari ng tahanan at kinuha mo siya, kapag nandyan ka, masipag siya, pagkawala siya, tatamad-tamad ka. Pag nandyan siya, magandang trabaho mo, pag wala siya, kung ano na lang ang gawin mo, asiyahan kaya siya sa iyo? Ngayon, kung tunay kang alipin at tapat, at hindi lamang ang hinahangad mo yung pakinabang mo, kundi ang hinahangad mo ay magpakatapat, magpakatotoo ka, ang hindi mo nababatid kung paano ikaw yung nagpapakatotoo, higit na totoo ang sayo'y umaalipin. Kung ang tao, kung sa tao, may marunong magmahal sa kapwa niya, ang Ama pa kaya ang di tapat at wagas kung siya'y magmahal. Kaya sa inyong lahat, nasa tao ang katapatan, nasa Ama ang habag at awa, nasa tao ang gawa, nasa tao ang pagsunod, ang Ama ang sa katuparan ng gantimpala. Buhay ba ang Ama? Kaya, mango po tayo mula kay Lucas. Tandaan ninyo ito, kung alam lamang ng puno ng sambahayan kung anong oras darating ang magnanakaw, hindi niya pababayaang pasukin ang kanyang bahay. Kayo may dapat humanda. Kayo may dapat humanda sapagkat darating ang Anak ng Tao sa oras na hindi ninyo inaasahan. Itinanong ni Pedro, Panginoon, sinasabi po ba ninyo ang talinghagang ito para sa amin o para sa lahat? Tumugon ang Panginoon, sino nga ang tapat at matalinong alipin? Hindi ba siya ang pamamahalain ng kanyang Panginoon sa sambahayan nito upang magbigay sa ibang mga alipin ang kanilang pagkain sa karampatang panahon? Mapalad ang aliping iyon sapagkat kapag dinatnan siyang gumagawa ng gayon, pagbabalik ng kanyang Panginoon, sinasabi ko sa inyo, pamamahalain siya ng kanyang Panginoon sa lahat ng ari-arian nito. Ngunit kung sabihin sa sarili ng aliping iyon, matatagalan pa bago magbalik ang aking Panginoon, at simulan niyang bugbugin ang ibang aliping lalaki at babae at kumain, uminom at maglasing, darating ang Panginoon ng aliping iyaon sa araw na hindi niya inaasahan at sa oras na hindi niya alam. Buong ipit na parurusahan siya ng Panginoon at isasama sa mga di dapat. At ang aliping nakaalam ng kalooban ng kanyang Panginoon,
ngunit naghanda, ngunit hindi naghanda ni sumunod sa kalooban nito, ay tatanggap ng mabigat na parusa. Ngunit ang aliping hindi nakaalam ng kalooban ng kanyang Panginoon at gumawa ng mga bagay na nararapat niyang pagdusahan, ay tatanggap ng magaang parusa. Ang binigyan ng maraming bagay ay hahanapan ng maraming bagay. At ang pinagkatiwalaan ng lalong maraming bagay ay pananagutin sa lalong maraming bagay. Buhay po ba ang Diyos? Ang pagtupad sa kabutihan ay hindi sa pilitan. Ang pagtalima sa kabanalan, hindi puwersahan. Kundi kung iyong kalooban mo ay taglay mo ang kabutihan, tumatalima ka, sumusunod ka ng dahil yaon ay kasiyahan. At habang nasisiyahan ka naman sa ginagawa mo, ikaw ang nagagalak at tuwirang kalooban mo, ikaw rin ang nakadarama na iba ang kaloob sa iyo. Kaya kung papaano mo sinusunod, tinutupad, ang Panginoon mong hindi nakikita, siya higit na nalulugod sa iyo. Subalit, kung binibilang mo siya na walang pakialam sa iyo at di ka nakikita, tulad ng tao, na kung nakikita ka lang tsaka kang gumagawa, marapat ba ito sa kanya? Mga mahal, sino kaya ang anak ng Ama na nagtiwalang totoo at tapat sa kanya at umasa sa magagawa niya na kahit di siya nakikita ay pinagtitiwalaan siya, hindi kaya malugod at gawin niya ang marapat para sa kanyang buhay? Kung ang ginagawa mo ay hindi labag sa kalooban mo, pagtitiwalaan ka ng higit ng nagtiwala sa iyo. Subalit kung ginagawa mo ito dahil sa inaakala mo, hindi totoo sa puso mo. Bagkus gawin mo ang lahat ng ginagawa mo, hindi dahil sa inaakala mo may ganti siya sa iyo, kundi wala mang ganti, sapagkat alam mong totoo siya, daratalang takda kung anong yung ginawa, siyang magpapala. Mga minamahal, maraming tao na kaya lamang gumagawa dun sa pakinabang. Katulad halimbawa, naghahanap buhay ka, napapagod ka dun sa trabaho mo, ngunit ginagawa mo yun dahil sa kita mo. Magkaiba naman sa pag-aatas ng Ama. Hindi ka marapat gumawa ng napipilitan lamang, kundi sa pagtupad mo, kailangan sumusunod ka ng ayon sa iyong kalooban at sa kanyang kalooban. At nakikita ka man niya sa palagay mo at hindi, parehas lang ang gawin mo. Sapagkat alam mo, siya'y dumarating nang hindi namamalaya ng sinuman. Siya'y nagmamasid na walang nakakakita. Siya'y nakaririnig at nakababatid ng lahat sa bawat anak niya na walang sinuman ang sa kanya'y mag-uutos pa. Mamahal, kung handa lamang ang tao sa paggawa ng mabuti, anumang oras dumatal ang kanyang Panginoon, hindi siya masusubukan. Sapagkat ginawa niya ang tama, tumupad siya sa marapat, at siyang bahala na sa kanya'y magpala. Buhay ba ang Ama? Katotohanan ng saki tinuran, naway pagnilaya ng sinuman. Kung alam kaya ng isang may-ari ng tahanan na may darating sa kanyang magnanakaw, di hahanda niya yung pintuan niya. At gagawin niyang marapat para hindi ito makapasok. Subalit, maliwanag ang katotohanan, ang pagdatal sa buhay mo ng iyong Panginoon, walang nakababatid na sinuman. Kaya, doon ang iyong paghandaan upang sa gayo'y laging sa ginagawa mo, malugod siya sa iyo. At di kanya nasubukan sapagkat tapat kang alipin niya na nagpaalipin sa kanyang espiritu at di mo dinaya ang kanyang espiritu. Buhay ba ang Ama? Mga mahal, pawang katotohanan ng saki tinuturan,
Yamang ang alipin ay nakalaya gumawa ng tama. Pumangot tayo mula sa mabuting balita sa sulat ni San Pablo sa mga taga-Roma. Ngayon, gagawa ba tayo ng kasalanan dahil sa wala na tayo sa ilalim ng kautusan, kundi na sa ilalim ng kagandahang loob ng Diyos? Hindi. Alam ninyong kapag kayo'y napailalim kanino man bilang alipin, alipin nga kayo ng inyong pinapanginoon. Mga alipin ng kasalanan at ang bunga nito'y kamatayan, o mga alipin ng Diyos at ang mga bunga nito'y pagpapawalang sala. Ngunit salamat sa Diyos sapagkat kayong dating nasa alipin ng kasalanan ay naging masunurin sa aral na tinanggap ninyo. Pinalaya na kayo sa kasalanan at ngayoy mga alipin ng kanyang katwiran. Nagsasalita ako sa karaniwang paraan para madali ninyong maunawaan kung paanong ipinalalim ninyo ang inyong sarili sa karumihan at sa kasamaang palala ng palala. Ngayon na may ihandog ninyo ang inyong sarili sa katwiran, kapagiging banal ninyo. Buhay po ba ang Diyos? Kung noong sa unang buhay mo, hindi mo kakilala ang iyong pinapanginoon, alipin ka ng sarili mo. Sinusunod mo yung pita ng laman mo, sinusunod mo ang kagustuhan mo. Subalit, nang tinanggap mo ang Kristo, marapat lamang na iba na sinusunod mo. Marapat lamang na kung ano yung pinapanginoon mo at kung sino pinapanginoon mo, siyang maghari sa buhay mo. Sa gayon, ang pagkaalipin mo sa sarili mo at sa dating pagkatao mo ay nakalaya na sa pamamagitan ng Kristong tinanggap ng buhay mo. Ilan kaya ang alipin sa pagkatao ng unang sarili niya ay di nakikilala ang Panginoon niya. At nang nakilala, nakalaya sa pagkaalipin ng kagustuhan niya at ang sinunod ay ang kanyang Panginoon na dapat ay maghari at umalipin sa kanya. Kaya hindi na siya sakop ng kautusan sapagkat ang Panginoon niya ang sa kanya'y nangingibabaw. Mga mahal, sumainyo ang kapayapaan, pagharian, kayong lubos. Nagkaramanayahan na. Nagkaramanayahan na. Nagkaramanayahan na. Buhay po ba ang Diyos? Marami ang pagbabago kapag alipin ka na ng banal na espiritu. Katulad sa dating buhay mo, na malayaw ka, kalayawan ang gusto mo, karangyan ang gusto mo, sarap ng buhay ang gusto mo, subalit nang tinanggap mo na ang banal sa buhay mo, iba na kagustuhan mo. Hindi na gayong mga bagay ang nais mo, kundi ang pagpapakabuti ng iyong espiritu na tinanggap sa katawan mo. Kaya, ang bawat tumatanggap sa katotohanan at nagpaalipin sa katotohanan, ang katotohanan ang magpapalaya kanino man. Buhay po ba ang Diyos? Isang halimbawa ang pagpapahayag ng kapatid na nahirang. Sa dating buhay niya, wala siyang alam sa mga kahulugan yung mga kulay na yan. Ano ang pakialam mo sa bahaghari? Sa unang buhay mo, ay baka hindi mo pa alam kung anong pangalan nung sumisinag na yan na iba-ibang kulay na nakikita mo sa langit. Ay ano kaya iyon? O nalaman mo mang bahaghari, hindi mo alam ang kahulugan. Hindi mo alam bakit may bahaghari. Subalit, nang tinanggap mo na ang Panginoon mo sa buhay mo, unti-unti natututunan mo ang lahat para sa buhay mo na marapat palayain para sa katawan mo. Nagkaroon ka ng karunungan. Katulad ng pag-uulat at pagpapahayag mo ng mga kulay. Ibigay sa iyo ang mabubuting pahayag.
maiinam na kahulugan. Kaya't kung papaano niya binigay ang mabuting pahayag at mainam na kahulugan, dapat yaon ay magganap sa iyong buhay. Buhay bang Ama? Natutunan mo ang kalinisan, ang ibig sabihin ng puti. Suot ka ng suot ng kulay puti. Napakarumi naman ang puso mo. Napakarumi ng isip mo. Di panlabas na anyo lang ang alam mo. Na dapat mong linisin ay ang kalooban mo. Mahilig ka sa suot na puti. Suot ka ng suot ng puti. Karumi naman ang puso mo. At nang matutunan mo yaan, ang kalinisan pala na kulay ay puti. At ang puti pala ay kalinisan ng kahulugan. Pati puso mo'y minimithi mong linisin. Hindi kaya ikaw rin ang masyahan. Mga mahal, nang matutunan mo ang kulay berde ay kalusugan. Gayon pala. Lagi ko nga isuot ay kulay berde para sa tuwing ay malusog ako. Pumapasok na yung pananampalataya mo. Na sa pamamagitan ng kulay ng damit na yung sinusuot mo, nananalig kang ikay sisiglat lulusog sa tuwing na. Kaya, dahil sa iyong pananalig na yaon, sa pananaw mo, sa kulay na yan, at pinagtitiwalaan mo, wala mang binibigay sa iyo yung sinasabing kulay ng damit na yan. Subalit ang kapangyarihan na yun, umiiral sa iyo, naghahari sa iyo, sapagkat nananampalataya ka, lumulusog ang katawan mo, sa tuwing sinusuot mo ay kulay berde. Nang nagsusuot ka ng kulay violet, sabi mo, ay ganda ng kulay niyan. Natutunan mo na yung pala ay simbolo ng kabanalan. Mahihiya ka na ngayon. Ang suot-suot mo ay kulay kabanalan. Ang sama-sama mo namang nilalang. Nang dahil tinanggap mo na ang Diyos mo sa buhay mo, pinagsusumikapan mo, yung kasamaan mo na yung takwil mo't talikdan. At sa gawa mong pang-araw-araw na gayon, hindi mo alam, bihasa mo ng tupdin at gawin ang pangkabanalang gawa ng Ama sa pamamagitan ng Espiritu niya. At nakikita mo, ang dami ko palang kulay rosas na damit. Yaon palang simbolo eka ay pag-ibig. Puro puot naman ang nasa puso mo, walang pag-ibig. Kung tinanggap mo na ang Panginoon mo, makukonsensya ka mismo. At kapag umiral na yung konsensya sa iyo at pinairal mo yung pag-ibig, nabuhay na ang Panginoon mong tumatawag ka sa Kanya, nagpalipin ka naman. Kaya ang lahat ay may pagbabago. At umaasa ka, nagtitiwala ka. Makabili nga ng kulay asul na damit sapagkat nananalig ako. Sa kulay na ito'y kakamtin ko ang tagumpay. Dahil sa pananalig at pananampalataya mo, dumatalang tagumpay sa iyo. Pinatototohanan lamang ng Ama na lahat ng pinagtitiwalaan mo ay nagaganap dahil sa kapangyarihan niya. Mga mahal, napakabuti ng Ama. Ngayon, natutunan mo ang kulay dilaw ay liwanag pala. Suot ka ng suot ng dilaw, ang dilim ng isip mo. Naaalala mo ngayon ang kahulugan nito. Napagtanto mo, sa kulay din pala may mga kahulugan. Bakit kaya di ko bigyang kahulugan ito sa buhay ko? Ako mismo ay mag-alay ng isip sa Ama nang sa gayoy magliwanag din tulad ng kulay ng kasuotan ko. Buhay ba ang Ama? At naalala mo ang kahulugan pala ng orange, yung tinatawag na orange kahil sa Tagalog. Yung pala ay kasaganaan. Naku, nangangarap ako makatighaw sa aking buhay. Isuot ko nga itong kulay orange na ito kahit mumurahin lang, ang mahalaga ay maging ganap sa buhay ko ang pananalig ko. Sa araw-araw na gayon ang pananaw mo at pagtanggap sa sarili mo, nabubuhay ang pananalig mo, nabuhay din ang pag-asa mo. At nang dahil nabuhay ang pag-asa at pagtitiwala mo, pananalig mo sa Ama, pinatotohanan niya sa iyo ang salita niya ay walang
Ang kulay na rainbow ng bahaghari ay 7 ang kulay. Kung inyong pagmamasdan sa makatwid, sa 7 kulay na yan, kung iaangkop sa inyong buhay, di pa kaya ninyo kakilala ang Ama. At kung nakikilala na ninyo ang Ama sa pamamaraang binahagi niya sa inyo, di kaya kayo magbabago. Kaya ang pagkaalipin ng inyong sarili sa dating kagustuhan ninyo at kalooban ninyo, sa pagsunod mo sa mga kalooban ng Ama na para sa iyo at ninanasa mo para sa Kanya, ikaw na anak niya, naging bago ka na pala. Ikaw na ang tinatawag na bagong buhay kay Kristo. Buhay bang Ama? Mga minamahal, katotohanan ng sakitinuran. Kung lahat lamang ng bagay ay mabibigyan mong mabuting kahalagahan, mabuting kabuluhan, mabuting pagpapahalaga, mabuting pagtanggap, ang salita ng Ama magagawa mong tanggapin na mabuti sa iyo bilang ikay anak niya. At sa bawat araw na tinatanggap mo ang salita niya na binubuhay mo sa sarili mo, ang lahat ng patay na di dapat maghari sa katawan mo, bilang umaalipin ay laman sa iyo, maaring mabuhay lahat ayon sa kalooban ng Ama. Kaya't ikaw na anak niya, na dating bugnutin, magagalitin, mainisin, ikaw pala'y naging masayahin. Mga mahal, lahat ay kayang palayain, lahat ay kayang makalaya. Ikaw lamang ay tumanggap sa magpapalaya sa iyo. Kung paano mo siya tinanggap, paalipin ka rin. Sapagkat kung tinanggap mo lang siya at hindi siya maghahari sa iyo, wala kang pagkaalipin na susunod sa Kanya, baliwala lamang. Alalaumbaga, kung mahal mo man ang anak mo at di mo naman maibigay ang kaligayahan niya, baliwala ang pag-ibig na ito. Gayon din ikaw na magulang niya. Kung minamahal ka niya at ang pagmamahal na iyon sa salita lang, kulang sa pagsasabuhay at pagsasagawa, masasabi nga bang nagmamahalan kayo? Sa makatwid, kung kilala mo ang magulang mo at minamahal mo, mamahalin mo siya hindi sa salita, kasama ang gawa. At pinatototohanan naman ng magulang mong tapat sa iyo, ikaw na anak niyang minamahal, sa anuman ay naipagkakaloob niya, sapagkat alam mo siya ay tapat din sa iyo. Mga minamahal ko, sa buhay ng tao, may magulang na mahirap, may anak na ubunlad. Ganon din sa pananampalataya. May musmos sa pananampalataya, may matanda na sa pagtitiwala sa Ama. Subalit ang Ama kailanman hindi humihina, hindi mamamatay, hindi nawawala, sa bata't matanda man, malakas ang kanyang espiritu. Kung paalipin ng tao, magagawang gawin ang kalooban niya. Kapag ang naghari ay kalooban niya, maghahari ang kasiyahan at galak sa bawat anak niya. Buhay ba ang Ama? Kaya sa inyong lahat, pagharian kayong ganap. Ang bawat alipin ng sarili niya, magpalaya at paalipin sa Ama, sa Anak, sa pamamagitan ng Espiritu Santo, lahat ng bagabag, alalahanin, takot, at kawalan ng pag-asa, mapaparamihan sa iyo, hahalinhan niya ng pag-asa, ligaya at galak ng buhay mo. Mga mahal ko, may mga kaganapang nagluluwat bago kamtin ang kaloob ng Ama para maging ganap ang salita niya. Subalit, kung ito may pinagluluwat niya at ikaw na anak niya ay tapat sa Kanya, isang araw na mamulat ang mata mo, yaon pala'y di nakalimot siya, nakamtan mo ang para sa iyo. Sumainyong kapayapaan, pagharian kayo, mga mahal ko. Buhay po ba ang Diyos? Buhay po ba ang Diyos? May tanong po sa inyo. Halimbawa, ang pag-asa mo ay ang mga pag-ani ng gulay mo. Ngayon, yung mga gulay mo ay sitaw,
kamatis. Ano? Nagtanim ka. Nako, yung kamatis mo kinain ng uod. Yung sitaw mo nalubog. Ayaw mo nang kumilos. Ayaw mo nang magtanim uli. Makababawi ka ba? Subalit, kung sa isip at damdamin mo, aba, hindi naman nauubusan ng buto. Maghanap kaya ako. Aba, hindi naman nawawala ang lupang ito. Magtanim kaya ako. Hindi kaya isang araw, kahit inutang mo yung buto, at ang lupa'y nandyan lamang, di kaya mag-ani ka rin. Ang mahal, kung ang katwiran lamang ng tao ay patuloy sa pag-asa at paglaban, isang araw, tagumpay. Sumainyo ang kapayapaan, pagharian, kayong lubos. Alalaong baga, ang may pandinig ay nakarinig, ang may mata ay nakakita. Tandaan ninyo, ang may buhay sa tuwina, naruroon ang pag-asa sa Kanya. Kilalanin, tanggapin niyo siya, lahat ng para sa inyong makabubutit na kabuti na nga, siyang nagbigay at magbibigay. Pagpalain kayo. Mga mahal ko, sumainyo ang paghahari ng amang walang kamatayan. May tanong po ba kayo? Wala po. Kung walang tanong, laban, mga mahal. Tulad ng anibersaryo, nakahanda ang mga pinggan, walang ilalagay. Nakahanda yung magke-cater, pati yung kanyang mga tauhan, wala pang kakainin. Aba, sabi ng ama, anak, huwag kang malumbay. Ako pinagdiriwang mo, hindi ko kayo pakakainin. Buhay ba ang ama? Pagkatapos po ng meeting, lumuhod ako. Pagkatapos ng gawain, Ama, narinig mo aming pinag-usapan? Alam mong wala akong kakayahan. Alam mong wala akong kita. Wala akong sweldo. Ikaw naman ang ako ay mabuti sa lahat. At mayamang-mayaman. Wala kang pagkukulang. Bahala ka na nga. Mamaya-maya may tumatag. Apo, matulog ka ng mahimbing. Buhay ba ang ama? Buhay ba ang ama? Dakila ka. Maraming salamat. Tsaka na maglahan. Kulang pang talagang buhay ang Diyos. Alam niyo po, kailangan pag dumulog ka, nananalig ka. Pag humingi ka, ang kinin mo. Hingi ka ng hingi, ayaw mong tumanggap. Buhay ba ang ama? O hingi ka naman ng hingi, ayaw mong magbigay. Masama rin yan. Kaya, umasa ka. Mayroon kang Diyos, Ama. Sa tuwina'y handang mag-alay siya. Magagawa niyang lahat ang para sa'yo. Mapapaligaya ka niya. Maaliw pa niya. At di pababayaan sa iyong buhay. Kaya't sa tuwing iyo'y huwag mag-alala. Manalig kang may Diyos Ama. At araw ikaw ay maging maligaya. Pag-isahin niya ang mga anghel niya upang silang gumanap sa iyong guwang na walang laman kahit ano iyan, upang kanyang punuan at sidla, upang ika'y di na magkulang. Pakatandaan ninyo mga mahal, kayo'y anak lamang niya. Nang ikaw ay luwal sa sanlibutan, wala kang ang kamuwang-muwang. Kapag amang kumilos sa iyong buhay,
Kagigitlaan mo pa ng tuwiran, kaya't kayong lahat mga mahal, magnilay magbulay ng tuwiran. Halina kayo mga minamahal, kung tuwirang kayo'y nagtitiwala. Maniwala kayo sa kanyang hiwaga, magtiwala kayo sa kanyang himala. Manalig kayo sa kanyang kapangyarihan, umasa ka sa kanyang ibibigay. Gawin mo lamang ang marapat, ika'y sa kanya'y tumupad ng sapat. Tapat sa iyong paglilingkod, siyang sa iyo'y maglalaga ng tunay mong kasiyahan, upang matugunan lahat ng kailangan. Natatawa po talaga kami ni Mother eh. Nag-meeting kami, wala kaming alam kahit singkumbing eh. Yung katabi ko bumubulong. Apo, huwag mo na intindihin yung ilan po ba kang pinggan ng ilan po ba kang kilera yung kayo po, sabi ko. Sige po yung 2,000 pinggan ako na po. Huwag mo na rin intindihin yung bayad ko sa aking mga waiter. Huwag mo na rin intindihin yung mga kutsara, ganun ba po ba ako? Maraming salamat. Anong sasabihin ko? Wag, wala naman ako. Ganun po ba? Maraming salamat. Ngayon tapos na. Mother, wala tayong papera-pera, nagbabalangkas tayong waiter. Sabi ko, kabait talaga ako na. Sabi ko, sabi ni Mother, po, para hindi na nahihirapan ng mga alagad maganda na nga ganun, para isa na lang Oo nga, sabi ko, ako po'y patag na patag. Dapagkat, sabi ko, Panginoon, ikaw naman po ang may anibersaryo nito, at hindi po ako, dahil kung hindi sa kaloob mo, wala akong pag-anibersaryo. Sige po, sabi ko, Mother, ano bang gagawin natin dalawa niya? May mangutang tayo po. Sabi ko, Diyos ko, saan kaya kami kukuha pambayad? Sabi ko, magkano utangin natin? Sabi ko naman, ganito po abay, sige. Ako pag may nagbigay, bayaran natin. Magpakatotoo ka lang. Sabi ng ama, anak, magpakatotoo ka. Nagpakatotoo ka. Totoo siya. Buhay pa ba ang Diyos? Ang minahal. Eto na. Ito nga tawag na. Apo, ilan po bang baboy kang... ikaw, kako, kung ilang baboy ang gusto mo. Sabi, sige po si ano po yung sa ulo? Si ano po sa katawan? Yung pampa, nakumpleto po ang baboy. Ilan po bang baboy ang naku po, kako. Kayo po ba, ilan po ba yung kaya nyo? Sabi ko naman. Napakabait ng Diyos. Sabi ko, alam nga naman sabihin ko, wag na po. Hindi naman po ako kakain nun ilan po ba'y kaya nyo? Buhay po ba ang Diyos? Napakabuti ng Ama. Sabi ko, sige po. Magkano na magkano na? Naririnig ko sila nag-uusap. Magkano sa'yo? Magkano sa'yo? Sa loob-loob ko. Natatawa ako. Mag-isa. Po? Nako? Sige po, bukas. Baka ako, Mother. Pambili na tayo kako ng ganitong baboy. Wala mang panrikado. Walang pang... Bahala ng Ama. Sabi ko, alam niyo po ba? Tayo na sa anibersaryo.
pumila ka't pakakainin ka. Buhay ba ang Diyos? Napakabuti ng Ama, sapagkat, sabi ko, may pagkain. Wala ka akong kandila. Wala ano. Ba, apo ako sa kandila. Apo ako sa bulaklak. Aba, kompleto na. Sabi ko, ano pa kaya kulang? Wala na akong maisip, ano? Ngayon po nag-usap kami ni Mother. Mother, makakautang ba tayo? Hindi na, apo. Buhay po ba ang Diyos? Napakabuti ng Ama, napakadakila niya. Alam niyo po ba? Ano po ibig sabihin? Di po ba sa ibang gawain eto sobre, ano? Eto sobre, mangingilak. Minsan man po hindi yata nangilak dito mula sa unang taon hanggang ngayon. Subalit, hindi man mangilak, dumarating ang kailangan. Napakabuti ng Diyos. Ano po ibig ko sabihin sa inyo? Dito po ay magnilay kayo sa gayong pangyayari. Sa buhay ninyo'y asahan niyo ang Panginoon. Ano lamang ang dapat gawin? Magtiwala, tumupad, gumawa. Buhay po ba ang Diyos? Po, Kunching. Kaya ka binibigyan, nang gagamot ka nangangarap. Aba, hindi naman po sa akin mapupunta yun Pakakainin ang taong daratal. Sa makatwid, magaganap ang tinura ng Kristo. Kahit na ilan ang pakainin mo, kung magmumula sa Ama, ang paghahari niya, lahat ay kakain, walang gugutomin. Mga mahal ko, ang salita ng Ama sa maliit na bahagi, sa maliit kakarampot na kataga, kapag ito'y napagsama-sama ay wala nang katapusan sa lupa. Ano pa kaya ang kanyang mga biyaya? Kaya kung iyong pagtitiwalaan at sa taong tatanggap ay magsasabuhay, napakalaki ng dulot na salita ng Ama na makapangyarihan sa iyong pagkatao, nakikilos ng dahil siya ay buhay na nangungusap sa iyo. Buhay ba ang Diyos? Kaya panaligan mo ang salita niya, umasa ka sa salita niya, mag-aral kang mabuti sa sarili mo at ituturo niya sa iyo ang tama't tumpak sa buhay mo. Kaya, tsaka na po ang kadugtong, hindi ko pa alam kung ano ang magaganap. Subalit ang alam ko, salamat sa lahat, napakabuti ng Ama. Kaya ako po, galap lang ako ng ganap, di na ako nag-iisip. Para bukas, para ganyan, para ganon, para ganyan. Salamat sa mga alagad, mga CAPS, IT team, wire, mga tagasunod pong mahigpit na sa amin ay talagang nagmamahal. Mga sinugo ng Amang Anghel. Unang pasasalamat, karugtong na po yan. Wala tayong gawin sa Sabado mali pala yung sa linggo na. Buhay po ba ang Diyos? Kaya mga mahal, napakabuti po ng Ama. Ano pa po ba ang gusto mo? May anghel na yung mga uniforme nila. Mga choir, 2 ang uniforme, may anghel sila. Mga alagad, may anghel. Mga CAPS, tamang kulang ang anghel na nang binigay sa kanila ay kulang, abonado sila. Pero mayroon din pong pampaampat ng pagkabigat. Nakakagana, ano po? Sa IT team, maraming salamat sa inyo. Hindi ko po mapigilan na ibigkas ito sapagkat napakabuti ng Panginoon. Sabi ko nga po, yung unang kaloob na pinapasok yung, Mother, may isang bundle na kakumpansit dito, walang parikado. Pero salamat po sa Ama, napakabuti po niya, napakadakila niya. Walang hindi magagawa ang Diyos sa tama, sa tumpak na gawa. Ikaw na anak niya, hindi siya magpapabaya. Nakakalimot po ba ang Diyos? Siya po ba ay malilimutin? Hindi po siya malilimutin. Lahat ng pangako niya ay tinutupad niya. Kaya lamang ikaw na anak niya, huwag makakalimot gumawa ng mabuti sa kanya. Buhay po ba ang Diyos? Kaya sa inyo pong lahat, ito po ang aking paghihirap ng kalooban. Hindi ko po kayang baybayin isa-isa.
Gusto nyo po ba palilista ko lahat kay Mother, nagbigay na 500, nagbigay sa 5. Babasahin ko po para sa simbahan. Tatayo po ako doon at salamat kay ganito, nagbigay na 500. Nagbigay. Alam nyo po, kaya ko po hindi ginagawa yon. Gusto ko po kasi hindi sa nililihim ko, hindi sa tinatago ko, pinagsisinungaling ko, lantaran ko naman po sinasabi, wala po akong kakayahan. Gusto ko po kasi sa tao yan, pasubali ko po, ay nais ng Ama, magantihan kayo sa mabuting ginawa nyo at pagkatapos maladladlad din po sa katotohanan kung sino kayo. Buhay po ba ang Diyos? Tama po ba? Tama po ba? Nilista. Nagbigay ng 300 kandila. Nagbigay ng bulaklak. Nagbigay ng, alam nyo po, pag-anibersaryo lang naman nagaganap yun, ilihim nyo na po sa puso nyo. Si Divine ang nakakita para hindi na ako mahirapang magbasa. Sa kanya nyo na po pabasa. Siya nang gaganti sa inyo. Ano po? Mga mahal, subalit pagdatal po ng takda, na nais niya pong ilahad, nakatala po lahat yan kay Mother. At pag kinuha ko na, siya nang maghahayag sa inyong lahat. Buhay po ba ang Diyos? Ang minamahal ko, may takda po ang lahat. May takda ang lahat. Pakatandaan po ninyo, nagbigay na isang baboy, salamat ng marami. Purihin ng Ama. Isa lang ang binigay, marami ang kakain. Buhay ba ang Diyos? Sa makatwid, sa isang binigay mo at marami kang napakain, marami ang magbabalik ng magpapasalamat sa iyo at hihiling na mabuhay ka. Pagpalain ka. At sa bawat humiling na yan, na narinig ng Ama, 10 ibayo, ganti sa iyo. Kaya salamat po, mga kapatirang Divine Mercy. Yan po ang laging tatandaan nyo. Pagtitiwalang tapat sa Ama, pagbabagong ganap ng bawat isa. Magandang umaga po sa gabing ito, pagpalain kayong lubos. Tulad po ng sinabing panghuli, kulay orange, manalig po kayo pagkatapos ng hirap ay ginhawa. Pagkatapos ng dusa, sorpresa daw. Nananalig ako doon. Tingnan mo yung bata, nakapagsalita ng sorpresa, sapagkat ang Diyos ay masorpresa. Kung kailan di mo inaasahan, tsaka niya binibigay ang kanyang sorpresa. Buhay po ba ang Diyos? Mamahal. Tanungin ko po kayo, sino po ba ang nanurpresang sinabi niya yung petsang araw na bibigay yon? Meron po ba? Hindi sorpresa yon. Pag sinabi yung araw na ibibigay sa'yo, hindi sorpresa yan. Subalit, yung natanggap mong wala kang alam, yun ang tinatawag na sorpresa. Ang Diyos ay masorpresa. Panaligan mo tanggaping masorpresa siya, magaganap sa buhay mo. Pagpalain kayo. May buhay po bang Diyos? Opo, hindi patay ang Diyos, sapagkat siya'y laging buhay at di mamamatay. Sa inyo pong lahat, pagpalain kayong ganap. Buhay nga po ba ang Diyos? Dahil buhay ang Diyos, magsiuwi na po tayo. May bukas pa. Sa ulitin ko po, wala tayong gawain ng Sabado ng gabi sapagkat gagayak na po itong ating altar. So, sobra po sila sa gabi pag tinapos pa ang gawain bago pa sila magsimula. At para naman po makapag-relax kayo at mahihanda nyo ang sarili nyo sa araw ng linggo. Nawa po'y magkita-kita tayo sa araw ng anibersaryo. Pagpalain kayong lahat. Mahal na mahal po tayo ng ating Ama at Panginoong Hesukristo. Kaya't ang Espiritu Santo ay huwag nating ibabaliwala. Tanggapin natin siyang buong-buo sa ating sarili nang makapaghari sa buhay natin. Tayo na po. Wala yatang awit.